Ang critical thinking, Bao. Ano ang isang paniniwala mo ngayon na posibleng mali pala? Ang isang paniniwala mo ngayon na posibleng mali pala, may isang tanong na napakahirap sagutin dahil hinahamon nito ang ating pagkatao. Ano ang isang paniniwala mo ngayon na posibleng mali pala? Kadalasan, iniisip natin na ang maling paniniwala ay nangyayari lamang sa ibang tao. Naniniwala tayo na tama ang ating pananaw dahil ito ang nakasanayan natin. Ito ang itinuro sa atin o ito ang napatunayan na natin sa ating sariling karanasan. Ngunit paano kung may isa kang pinanghawakang paniniwala na unti-unti nang humahadlang sa iyong paglago? Para sa akin, isa sa mga paniniwalang posibleng mali pala ay ito. Kailangan mong magkaroon ng kumpletong plano bago ka magsimula. Marami sa atin ang naniniwala rito. Bago magnegosyo, kailangan munang handa. Bago lumipat ng trabaho, kailangan munang sigurado. Bago magsimula ng bagong proyekto, kailangan munang perpekto ang plano. Mukhang tama ang paniniwalang ito. Sa unang tingin, parang responsable at matalino ang ganitong pag-iisip. Pero habang tumatagal, napapansin natin na maraming pangarap ang hindi natutupad dahil sa sobrang paghahanda. Minsan, ginagamit natin ang pagpaplano bilang dahilan para huwag kumilos. Marahil ay natatakot tayong magkamali. Marahil ay natatakot tayong mapahiya. Marahil ay naghihintay tayo ng tamang panahon na hindi naman talaga dumarating. Kapag tiningnan natin ang buhay ng maraming matagumpay na tao, mapapansin nating bihira silang magkaroon ng kumpletong mapa sa simula. Natuto sila habang naglalakad. Nagkamali sila. Nagbago sila ng direksyon. At sa bawat pagkakamali, mas luminaw ang kanilang landas. Ang totoo, hindi lahat ng mahalagang bagay sa buhay ay maaring planuhin. Hindi mo mapaplano ang bawat pagkakataon. Hindi mo makokontrol ang bawat sitwasyon. Hindi mo mahuhulaan ang bawat hamon na darating. Kung minsan, ang pinakamahalagang hakbang ay hindi ang paghihintay kundi ang pagsisimula. Ngunit hindi lamang ito ang paniniwalang dapat nating suriin. Narito ang ilan pang mga paniniwalang maaaring mali pala. Una, ang paniniwalang kailangan mong patunayan ang iyong sarili sa lahat ng tao. Napakaraming tao ang nabubuhay para sa pag-aproba ng iba. Kapag pinuri sila, masaya sila. Kapag pinuna sila, nasisira ang kanilang kumpiyansa. Ngunit isipin mo ito. Mayroon bang tao sa mundong minahal at hinangaan ng lahat? Wala. Kahit ang pinakahusay na tao sa kasaysayan ay nakaranas ng pagtutol at kritisismo. Kung gagawin mong sukatan ng iyong halaga ang opinyon ng ibang tao, mawawala ang iyong kalayaan. Ikalawa, ang paniniwalang huli na ang lahat. Ilang beses mo nang sinabi sa iyong sarili ang mga katagang ito. Matanda na ako. Huli na para magsimula. Sayang ang mga pagkakataon. Ngunit posible bang mali ang paniniwalang yan? Maraming tao ang nagsimula sa edad na 50, 60 at higit pa. Maraming tao ang nakatagpo ng bagong layunin matapos ang maraming taon ng pagkabigo. Ang edad ay hindi palaging hadlang. Kung minsan, ang tunay na hadlang ay ang paniniwalang wala ka ng magagawa. Ikatlo, ang paniniwalang ang kabiguan ay katapusan. Sa ating kultura, madalas nating ikinakabit ang pagkakamali sa kahiyan. Kapag bumagsak ka, pakiramdam mo ay natalo ka na. Ngunit paano kung ang kabiguan ay hindi tanda ng katapusan kundi bahagi ng proseso? Paano kung ang pagkakamali ay isa lamang guro na nagtuturo sa atin ng mas mabuting paraan? Kapag binago natin ang ating pananaw tungkol sa kabiguan, nagbabago rin ang paraan ng ating pagkilos. Nagiging mas matapang tayo. Nagiging mas bukas tayo sa mga bagong posibilidad. Narito ang isang mahalagang aral. Ang pagiging matalino ay hindi nangangahulugang palagi kang tama. Ang pagiging matalino ay nangangahulugang handa kang tanggapin na maaari kang magkamali. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mapanuring pag-iisip. Kapag huminto tayong magtanong, humihinto rin ang ating paglago. Subukan mong tanungin ang iyong sarili ngayon. Anong paniniwala ang matagal mo ng pinanghawakan? Naniniwala ka bang hindi ka sapat? Naniniwala ka bang hindi ka na maaaring magbago? Naniniwala ka bang wala ka ng pagkakataong matupad ang iyong mga pangarap? Pagkatapos ay itanong mo ang pinakamahalagang tanong. Paano kung mali pala ako? Huwag kang matakot sa tanong na iyan. Sa katunayan, maaring iyan ang tanong na magpapalaya sa iyo. Ang katotohanan ay hindi natatagpuan sa matigas na pagkapit sa ating mga paniniwala. Natatagpuan ito sa ating kahandaang makinig, matuto at magbago. Sa pagtatapos ng pag-uusap na ito, nais kong iwan sa iyo ang isang hamon. Sa buong araw na ito, pumili ka ng isang paniniwalang matagal mo ng pinaniniwalaan. Suriin mo ito. Tanungin mo ito.
Hamunin mo ito dahil maaring ang susi sa susunod na yugto ng iyong buhay ay hindi isang bagong ideya. Maaring ito ay ang pagpapakawala sa isang lumang paniniwala na hindi na nagsisilbi sa iyo. At kapag natuklasan mong mali pala ang isang bagay na matagal mo nang pinaniniwalaan, huwag mo itong ituring na pagkatalo. Ituring mo itong pagkakataon. Dahil sa bawat maling paniniwalang ating iniiwan, may bagong karunungang naghihintay na ating matuklasan.